Kaibigan, kamusta ka? May tanong ako para sa'yo. Sino ang nasusunod sa buhay mo? Lahat po tayo may mga hinahabol. Pera, pangarap, karera, o relationships. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang tanong na dapat nating sagutin. Sino ang tunay na hari ng puso mo? Welcome po sa Day 5 ng ating Your Kingdom Come series at ngayon makikita natin ang isang prophetic vision kung sino talaga ang nagmamayari ng lahat ng kapangyarihan at kalwalhatian at kung bakit mahalaga ito sa ating mga buhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, click mo na yan para hindi mo ma-miss ang ating daily devotionals. Ngayon basahin po natin ang Daniel chapter 7 verse 14. Binigyan siya ng kapamahalaan, karangalan at kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa iba't ibang bayan at wika. Ang kapamahalaan niya ay walang hangganan at hindi mawawala, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito ay tungkol kay Jesus, ang anak ng tao na nakita ni Daniel sa isang pangitain. Isipin mo ito, lahat ng tao, lahi at bansa ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at ang kanyang kaharian ay hindi matitinag. Habang ang mga hari, gobyerno at sistema ng mundo ay nababago, ang kaharian ni Jesus ay mananatiling magpakailanman. Connect natin ito sa story ni Jesus doon sa kanya pong triumphal entry sa Jerusalem in Matthew chapter 21. Pumasok siya sakay ng isang donkey at sinulubong siya ng mga taong sumisigaw ng Hosana sa anak ni David. Akala ng ilan, siya ay darating bilang political king na magpapabagsak ng Roman Empire. Pero ang kaharian niya ay higit pa. Ito ay espiritual, eternal at magpakailanman at makapangyarihan sa lahat. Ang tanong, pinapayagan ba natin siyang maging hari ng buhay natin ngayon? 3 action points po para masunod natin ang kaharian ng Panginoon sa buhay natin. Una, ilagay si Jesus sa trono ng puso natin. Tanungin natin, sino ba ang nasusunod? Si Jesus o ang sarili natin? Pangalawa, maglingkod ng may layunin. Alalahanin mo, anak ka ng hari. Serve with excellence and love dahil dala mo ang pangalan niya. Pangatlo at panghuli, sumamba ka sa kanya araw-araw. Hindi lang tuwing Sunday, gawin mong lifestyle ang pag-acknowledge sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Kaibigan, maraming hari ang gustong mamuno sa buhay natin. Ambisyon, pride, takot o ibang tao. Pero isa lang ang tunay na karapat-dapat, si Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lilipas at kapag siya ang namumuno sa iyo, may katiyakan ka kahit na ano pa mang mangyari. Let's pray. Panginoon, salamat dahil ikaw po ang tunay na hari. Makapangyarihan, mapagmahal at tapat. Pinipili ko pong isuko ang buhay ko sa iyo. Mamuno ka sa aking mga plano, sa aking puso, at sa lahat ng aking mga pangarap. Tulungan mo po akong maging tapat na lingkod sa iyong walang hanggang kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God po. Bago ka umalis kaibigan, i-comment mo naman, paano mo gustong sambahin ang hari sa araw na ito? Share mo yan para ma-encourage din naman ang mga iba. At kung may prayer request ka rin, ilagay mo sa comment section and we'll pray for each other. Salamat po sa pagsama sa akin sa Day 4 ng Your Kingdom Come series. Kita-kita tayo bukas for Day 6 at pag-uusapan po natin kung paano maging citizen sa kaharian ng Panginoon. Bye for now.